Buhay Minivan! Buhay Minivan! Another Buhay Minivan episode ngayon mga kaibigan. At ngayon, special ang episode natin dahil kung tama ang pagkakaalala ko, ngayon lang ako magpapakita ng ganitong klaseng sasakyan. Technically, hindi siya minivan, pero bago kayo magalit, puntahan na natin siya. Kilalanin na natin ang kanyang sasakyan at ang owner ng sasakyan na yun. Huwag natin paabayin, hindi ko na alam sasabihin ko. Let's go! Ayun na. Ayun din. Tol, kumusta tol? Kumusta? Okay naman, Mayor. Okay, so ito na yung may-ari nung sasakyan. Di ba guys, hindi siya minivan eh. Pero bago natin kilalanin tong sasakyan mo tol, pwede bang ikaw muna magpakilala sa amin? Ano ba pangalan mo? Ako po pala si RM. RM? RM. Ako ay tiga Zambales. Zambales. Saan gawin sa Zambales? Sa Castillejos. Ano pala ang pangalan ng sasakyan mo tol? Ito pala si Lakbay. Lakbay ang pangalan Si niya. Lakbay. So ito si RM, tsaka ito si Lakbay. Kaya sila nandito, kahit hindi minivan yung sasakyan niya, dahil last year ay na-feature itong si Lakbay sa isang video ni Mayor TV kung saan nagkita tayo nun tol sa Cavite. Dahil niland travel yung itong si Lakbay papunta ron. Sino nga yung builder mo? Si Cheska Works. Cheska Works. From Davao. Kahit hindi minivan, may connection siya kasi nakita na tong sasakyan na to sa isang episode ng Buhay Minivan. Oo. Parang nasa family tree rin talaga siya. Oo, hindi naman siya, kumbaga... Mini cars. Kumbaga, pinsan siguro, ganun. Pinsan, hindi basta kapitbahay lang. Oo, kasi ito ay isang DR16T. Na Nissan Clipper. Nissan Clipper ang tawag. Nissan Clipper talaga to. Pero alam naman natin, lalo kung talagang ano sila sa minivan, sa mga K-Truck, na ang DR16T na rebadge lang ng Nissan. Pero lahat ng pyesa ay sa Suzuki pa rin. Suzuki pa rin. So ito, DR16T. DR16T. Bago natin mas kilalanin pa si Lakbay tol, pwede bang malaman kung saan mo nakilala? I-address ko na lang na minivan kasi magkakamag-anak naman sila. Saan mo nakilala minivan? Paano mo nakilala minivan? At bakit ka umabot sa punto na ito na tol, kumuha ka na ng DR16T mo? Okay. Kasi nung simula, naghahanap talaga ako ng gagamitin kong sasakyan para makaikot ng Pilipinas, makapag-camping, makapag-nature trip. Kasi dati akong electric unicyclist, meron akong parang motor siya na isa lang yung gulong. Tapos yung kaibigan ko noon, sinamahan namin siya, umikot siya gamit yung isang gulong sa buong Pilipinas, nag-Philippine loop siya. Tapos, seryoso? Oo, seryoso. Tapos kami ng kaibigan ko, sinamahan namin siya sa Luzon, sa Luzon loop. So, nung umikot kami, naisip ko na ang ganda ng Pilipinas. Ginusto ko na talaga na mag-adventure. Nauuso na yung minivan nun. Tapos, meron nagsisimula rin ako ng pamilya. Naisip ko, hindi ko na naman maisasama kasi nga yung ginagamit ko ay pang isang tao lang, isang gulong lang. So, sabi ko, parang gusto ko naman nakasama yung pamilya ko. Kasikatan yun ng minivan. So parang gusto ko hanap ako ng iba naman. Medyo iba siya. Hanggang sa nakakita ako sa Instagram, Simon from Japan, na ito yung gamit niya. Ano siya, K-cars din siya, nakaset up ng pang-camping. So ayun yung para maiba naman ako kasi marami ng minivan that time. Naikwento natin kanina na si Cheska Works ang builder mo. Yes. Bakit ka umabot sa Zambales, Northern Luzon? Ang inorderan mo, Davao. Bakit sa Davao yung pinili mo na builder para sa sasakyan mo? Una naganap ako, so ang pinakamalapit sa amin ay Pampanga. Kaya lang napapanood ko nga sila Sir Dudong Laagan. Sabi ko, syempre doon ako sa expert. Alam naman natin na ang mga minivan ay hindi bagong sasakyan. May posibilidad na bibigyan ka ng sakit sa ulo. Kaya naisip ko na kung kukuha ako ng minivan, doon na ako sa talagang pinagmulan o marami ng experiences na builder. Kaya napunta ako kay Cheska Works. Doon ako nag-inquire. Pwede bang i-share natin sa mga nanonood kung magkano ang inabot nitong si Lakbay lahat-lahat nung kinuha mo siya? Magkano lahat-lahat ang inabot niya? Sige. Pero bago mo sagutin yan, mamaya natin pag-uusapan yan. Mamaya natin pag-uusapan yung presyo. Ayan. Talaga bang nung pinabuild mo siya, ang plano mo na talaga ay gagamitin mo siyang pang-camping? Plano mo ba talagang lagyan ng ganito? Mamaya ikutan natin to. Gusto ko talaga mag-camping. Ma-explore yung mga lugar na hindi napupuntahan. Kumbaga, walang kalsada. Mga lugar na walang kalsada. Kaya pang-camping talaga yung setup na naiisip ko. Siguro sa Japan, sigurado naman na ano nila to yung mga ganitong truck is pang-farm. Sa farm to ginagamit. Ngayon, nung dumating siya dito, na-repurpose na siya bilang
pang camping talaga. Oo, Simula nung kinuha ko hanggang 1 taon mahigit na. Every time na napupunta ako sa isang lugar na nakakamangha, talagang na-appreciate ko siya na ang nasa isip ko that time, sana dumating yung araw na kasama ko yung pamilya ko sa lugar na to, sa magandang, laging ganun. Pag may nakikita akong magandang lugar, naisip ko kagad yung pamilya ko na gusto ko silang isama. Ba't parang naiiyak ka? Kasi ngayon, parang natupad ko na yung gusto ko na maisama sila. Although, ngayon is magiging 4 na kami. So, kailangan nang mag-upgrade. So magdadagdag ka na naman. Oo. Magdadagdag ka na naman. Kasi ito, 2, 3 passenger lang to eh. Sa loob ng 1 taon na yun, Tol, saan yung pinakamalayo mo na pinagdalan dito kay Lakbay? Kasi nilang travel to mula Davao hanggang makarating sa inyo sa Zambales. Oo. So doon pa lang ang layo na. Pero yung ikaw na nagmamaneho, Tol. So nakuha natin to sa Cavite, biniyahe natin ng Zambales. Tapos simula noon, marami na tayong camping na napuntahan sa Zambales, sa Laguna, sa Tagaytay. Siguro ang pinakamalayo nito is sa Nueva Vizcaya. Tapos, Tol, ano ba to? 4x4 ba to si Lakbay? Ito ay 4x4 na manual transmission na may diff-lock. So talagang talagang pang-akyatan, pamputikan. Pang bundok talaga siya. Pambundok talaga. Pang off-road. Ako naniniwala naman ako na maganda tong si Lakbay. Kaso baka hindi naniniwala yung mga nanonood sa atin. Bakit? Okay lang ba na ikutan natin itong si Lakbay, mapakita natin kung ano-ano yung mga parte nitong si Lakbay? Pwede. Pwede? Pwede. Ayan, ikutan natin. Sige. Pero bago natin ikutan si Lakbay, panoorin nyo muna to. Hi! Ako po si Mayor TV. Isa po akong content creator. Pero bukod sa pagiging isang content creator, baka hindi nyo po alam, meron po akong clothing line. At ito po yung tinatawag namin na Aprobado. Mula po noong 2019 hanggang ngayon ay tuloy-tuloy kami sa paggawa ng mga t-shirt. At sa dami ng mga t-shirt na sinubukan ko, meron na po akong isang brand ng t-shirt na pinagtitiwalaan ko talaga. At gusto kong ipakilala sa inyo yun. Ito po yung t-shirt na 3K. 3K shirts, mga kaibigan. Sobrang ganda po talaga ng quality ng mga t-shirts sa 3K. Ang maganda pa rito, marami kang pagpipilian ng mga klase ng mga t-shirt. Iba't iba ang tela, iba't iba ang kulay, magkakaiba ng sukat, at magkakaiba ng tahi. Merong super high quality talaga na t-shirt at kung naghahanap ka ng kayang-kaya ng bulsa, meron din sila. Kaya mula nung nasubukan ko itong 3K shirts, hindi na ako umalis dito. Ito na talaga yung pinagtitiwalaan ko. So kung ikaw ay nangangarap at gusto mong subukan na magkaroon ng sarili mong clothing line, o di kaya gusto mo lang bumili ng paisa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlo ng mga t-shirt na gusto mong gamitin dahil gusto mo quality at komportable yung mga t-shirt na isusuot mo, alam mo na kung saan pupunta. 3K shirts, mga kaibigan. Puntahan nyo na, nandyan sa description yung link nila para pare-parehas tayo. Quality, comfort, kayang-kaya ng bulsa. So alam mo na, 3K shirts, number 1! Ayun, Tol. Nakita mo yun? Nakita ko yun. Napanood mo yun? So kung gusto nyo na magkaroon ng minivan, alam nyo na. Hindi yun. Yun yung t-shirt na suot mo, Tol. Ito ba yan? 3K shirts. Yun Ang ganda talaga ng 3K shirts, Tol. Ang ganda ng 3K shirts, di ba? Bagay sa akin, pwede bang ano na to? Sa iyo na yan, Tol. Sa akin Bigay na talaga ng 3K sa iyo Ayun, yan. thank you very Oo. big. Ako talagang kahit dati pa, nagtitiwala ako sa 3K. Kahit yung mga t-shirt ko, Tol, sa Aprobado, puro 3K itong mga to. Shoutout sa 3K, okay na okay yan. Etong si Lakbay, okay na okay din. Okay na okay. So talaga ito na, si Tol, Lakbay. ang inaabangan natin. Ako gusto ko rin malaman, makilala itong si Lakbay kasi ngayon lang ako makakita ng malapitan ng ganitong klaseng sasakyan. Pakilala mo ulit, Tol. Anong klaseng unit nga si Lakbay? Ito si Lakbay, ang DR16T na Nissan Clipper K-Track. Ang specs nito ay 5-speed na manual transmission, tapos meron siyang 4x4 na may differential lock. Yan, tapos may mga kinabit na tayo, nag-upgrade tayo ng gulong. Tol. Pang mud terrain. Hindi ganito ang itsura ni Lakbay nung Hindi. nagkita tayo sa Cavite nung nakaraan. Malayo. Ito, wala ito. Wala lahat. Ayan, saan mo na pinagawa tong bulbar na to? Ito sa Cavite to pinafabricate ko na lang to. Tapos para ito? malagyan ko siya na, ito winch. Anong tawag? Winch. 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 Okay, yan ba yung panghatak? Pang recover, pang hatak. Oo. Ayun. Bear lang si Lakbay nung nagkita tayo nung sa Cavite. Oo. Ito lang talaga siya Wala yung nasa ibabaw Wala na pa rin yan. yan. So, anong tawag pala tol sa kulay na to? Yellow gold. Yellow gold ang tawag. Yellow So, team blue ka ba o team yellow? Ay, alam mo na. Ano?
Ay, syempre yellow tayo. Team Yellow, Team Yellow. Team Yellow! Team Yellow tayo, tol! Nakalift na ba siya nun nung nagkita tayo sa Oo, Cavite? nakalift na. Ganito na rin yung gulong niya. Okay, pero pinapalitan mo pa yan. Napalitan na yung mugs, tsaka yung gulong. Ayan, pwede ko bang sakyan, tol? Oo, pwede. Ayan. Okay, dito sa loob mga kaibigan, hindi pala ako sasakay, di-describe ko lang. Dito sa loob, nakakakita tayo rito ng dalawang upuan. Ganun naman talaga pagka ganitong mga drop side to, tol, no? Drop Oo, side. oo. Ayan, so mga ganito, Drop dalawang side. upuan lang talaga. Pero kasya rito, dalawang adult, isang bata, kasya ba? Kasya. Sa capacity niya, 3 passenger talaga sa Ah, registration. Okay. Ayan, malinis yung dashboard. Malinis. Malinis yung dashboard. Manual transmission, kita naman natin. And ayun, merong 4x4 na lever doon, tol. Yun yung control mo, parang Oo, gano'n. yun yung pang-engage. Okay, pang-engage ng 4x4. 4x4, hindi siya all-wheel drive. Oh, no, pagka nag-engage ba ng 4x4, nagpo-propose pa? Hindi na. Hindi ka nalulunod. So, pipinutin mo na lang. Ano mo na lang. Okay, akala ko yung lahat ng engagement, ganun eh. Okay. So ayan, shoutout kay Cheska Works. Ang linis ng dashboard. Okay, maganda yung dashboard na to. Ayan, simple lang naman yung loob. Ganon din yung kulay, black and yellow combination. Parang ganyan. Dito naman tayo. Inunti-unti mo bang maging ganito to? Oo. Nung una nagkita tayo, wala. Pag uwi ko galing yung nag-meet tayo, pinagawa ko na to. Roof rack, tapos naisipan kong palagyan siya ng rooftop net. Diyan kasi nagka-camping ka, maganda mag-stargazing. Oo. Diyan ka mahiga, magpahinga. Tapos ito yung pinakabago, canopy. Para kasi pag nagka-camping, maulan, minsan baha yung ground, so hindi ka makakapag ng ground tent. Dito na lang para hindi ka na magsi-set up, tanggal, yan na lang. Ibababa mo na lang yan ng lona, diyan ka na. Maglalagay ka na lang diyan ng higaan, ng parang naano ka sa mga minivan eh. Na gano'n ng setup lang eh. Iaalisin mo lang tong basura na to, lilipat mo lang Uy, diyan. hindi! Parang ako yun Ay, eh. ka ba yun? Ako yun eh. Yung mga basura sa loob ni Bukbuk, ilipat lang sa gilid eh. Ganun yung ginagawa ng mga Jordan of camping Oo, talaga. ganun talaga kami. Ano lang, Jordan minimalist. Camp. Okay, tol, dito naman tayo sa likod. Ito muna, napansin ko kagad, K-Camp PH. Ano ba yung K-Camp PH, tol? Nagva-vlog din kasi tayo para ma-share din natin kasi napapanood ko kayo ni Kuya Boy P, tsaka ikaw Mayor TV na may mga napupuntahan kayo o may nagagawa kayo na hindi nyo alam na nakaka-inspire pala sa iba. Kaya naman ginusto ko na rin na ma-share yung mga adventure na napupuntahan ko, yung mga camping, ganun. Kasi may mga tao na hindi natin alam. Although tayo kasi may capability tayo na pumunta doon, meron kasi maraming ibang tao na hindi. Tapos parang yun na lang yung nagiging way nila is manood sa atin na mga nagko-content, mga nagvo-vlog. Sa ganung paraan is parang na-experience na rin nila yung napupuntahan natin. So yun yung K-Camp PH. Yes, nagvo-vlog Saan ako. nakikita yan, tol? Saan? Page ko po ito. Facebook page? Facebook page or sa YouTube. Makikita niyo po yung mga adventure natin. Kasama ko po si Lakbay. Ito po yung page name, K-Camp PH po. Ayun po. Sa ibang website, wala kang video sa mga ibang website? Wala, sa YouTube lang, YouTube, tsaka tsaka Facebook. Facebook. Ayan, Ibang TikTok. website, wala. TikTok? Wala sa YouTube. Wala kang TikTok? Wala. Meron. Sa Meron ka TikTok, meron din. Ayan. Yun Yung lang. mga website, guys, basta may .com. Website yun, tiktok.com, facebook.com, website yung mga yan. Kala ko PH eh. Kung ano-ano iniisip mo. So, ayan. Okay. Sa likod, ito, parang pambaragan mode pa rin to, tol. Tapos, kanina, tol, sinabi mo, pwedeng umakyat dito. Oo, pang stargazing. Gustuhin ko mang umakyat, hindi ko kaya. Ikaw, tol, pwede ka bang umakyat? Pakita lang natin. Sige. Sa mga nanonood kung paano ka umakyat dyan, Wag, tol. umakyat ako dyan. Dito yan. Ayun. Ayun, inaalog-alog pa. So, dyan. Pwede kang mahiga. Ayun. Yan. Stargazing ka or... Oo. O kaya, kukuha ka ng mangga, no, sa Kaya lang, puno. pwede rin. Meron ba? Nakakaingit pala dyan, tol. Kaya yun nga, nung pinagawa ko to, buntis si Mrs. So, hindi rin siya makaakyat. Matagal pa bago siya makaakyat. Okay, tol. Diyan ka na rin lang. Diyan ka na lang muna. Ayan. Dito ka na rin itatanong, tol, kung ano. Kasi nga, 1 taon na eh. Guys, 1 taon na mula nung nakuha ni RM itong si Lakbay. And nakapagkwento naman na siya kung ano yung mga naidulot ni Lakbay sa buhay niya, parang ganyan, at sa pamilya niya. Ngayon, tol, ang gusto kong malaman, ano yung pinakamalaking bagay o pinakamalaking ambag ni Lakbay? Malaki talaga ang ambag ni Lakbay sa akin. Kasi bago wala pa si Lakbay,
Dahil nga nagsisimula pa lang ako ng bagong pamilya, ako ay talagang kayod, kalabaw kung tawagin nila. Naisip ko na bakit hindi natin gawin yung bagay na gusto natin na in a way nakikita rin tayo. Habang kumikita tayo, nagagawa natin yung gusto natin at nakakatulong pa tayo sa tao, sa komunidad. Pwede naman yun eh. So ito yung silakbay, yung nakikita kong way. Siya yung maglalakbay sa akin patungo sa biyahe kung saan ako magiging masaya, makakapag-provide sa pamilya, at makakatulong sa community, sa atin. Yun ang malaking kaibahan. Binigay ng bike. Galing. Ang ano yun parang kang tumanggap ng award. Bumaba ka na nga dyan. Nakatingala ako kasi para ako mag-propose eh. Para ako mag-propose. Dito lang. Ayan. Ang ganda nung sinabi mo na yun, tol. Ang ganda nun. Kasi bihira yung gano'n bihira yung tanggap natin na yung sasakyan natin ay pwedeng maging tool na mas lumapit tayo dun sa pangarap, mas lumapit tayo dun sa maalwal na buhay. Yun. Habang nag-e-enjoy, habang namamasyal lang. Tama, hindi naman yan sinabi natin na kailangan mong i-give up yung kaligayahan mo Mismo. para kumita. Hindi yan ganun. Pwede yang sabay. Tsaka yung pagkabata ko, kasi mahilig ako sa kotse-kotsehan nun, gusto ko talaga ng mga laruan na truck-truckan, ganun. Tapos yung umedad na ako, gusto ko na ng sasakyan. Pero hindi ko afford yung mga ganun. So ito, medyo affordable talaga ito. Hindi to tulad ng mga commercial na million, ganun. Ito talaga makakabili ka. Tapos nung sinakyan ko na siya, syempre dahil sa size niya na hindi siya talagang malaking sasakyan, ang sarap sa pakiramdam. Parang pag umupo kay para kang nasa laruan. Alam mo yun, yung gusto mo noon na laruan, tapos gusto mo nung sasakyan nung malaki ka na, naging isa. Naging maliit na laruan na nasasakyan. So yung inner child natin hindi namamatay. Oo. Nahil pa yung inner child mo na yun. So napakarami talagang purpose ni Lakbay para sa akin. Mamaya ikukwento natin kung magkano inabot nito. Oo. Pero ngayon, tol, ang kausapin muna natin yung mga nagdadalawang isip kung kukuha ba sila ng minivan o ng mga ganitong K-truck, K-car. Oo. Kausapin muna sir, tol, anong gusto mo sabihin sa kanila? Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung kayo ay nagdadalawa o tatlong isip na kumuha ng minivan sa kung anumang kadahilanan, alisin nyo na yon sa isipan nyo dahil napakarami na ang magpapatunay na talaga namang reliable. Ito is 1 year na to, kung makikita nyo yung mga adventure na pinagdaanan nito ay talaga namang masasabi kong hindi kaya ng mga sasakyan maliliit. Ito talaga kaya. Dadala ka niya sa lugar na hindi kayang dalhin ng maliliit na sasakyan. Although maliit siya, pero kaya kanyang dalhin doon. Talaga namang reliable, basta alaga mo lang siya sa maintenance. Ganun naman eh. Lahat naman siguro, hindi lang sa minivan, hindi lang sa K-truck, lahat ng sasakyan in general. Basta alaga ka sa maintenance, matibay. Bumili na kayo ng minivan. Uy, wag! Huwag nga silang bibili. Huwag nga silang bibili. Bahala kayo sa buhay nyo, gusto nyo bumili o hindi. Pero ito, tol, umapunta tayo rin sa punto kung saan ako ay laging may ibinibigay sa mga nakakasama ko dito sa Buhay Minivan. Dahil nandito na si Lakbay, andyan lang, kukunin ko lang. Pero ikakat ko pa rin to. Dito ka lang ha. Oo, sige. Babalikan kita dyan, tol, Okay. ha? Okay. Ayan, tol, buti hindi ka umalis. Kala ko, iiwan mo ako rito. Hindi, dito lang tayo. Dito lang tayo. Ito na, tol. Ito na yung unahin ko. Bibigay ko sa'yo ang Mayor TV, huwag kang bibili ng minivan na sticker. Ito yung black and white dahil ito yung version na binibigay ko sa lahat ng members ng Buhay Minivan Exclusive. Sa'yo na yan, tol. Thank you. Tapos ito naman, tol, ay ang Buhay Minivan Exclusive na keychain. Ito ay bigay sa atin ni Neil. Shoutout kay Neil. Maraming salamat. Ito naman, tol, ay ang super exclusive na Isa Buhay Minivan t-shirt. Yun, sa wakas. Okay, Isa Buhay Minivan t-shirt. Super exclusive kasi hindi naman ito lumabas sa market. Ito ay pinamigay lang namin nung first anniversary ng Buhay Minivan. So, ayan. Sa'yo yan, tol. Di ko alam kung kasya sa'yo to. Sana kumasya sa'yo yan. Kasya. Ayan, kasya sa'yo yan. Okay. Maraming salamat. Ayan, tol. Hindi pa dyan nagtatapos. Oh, tol. hindi pa? Oh, hindi pa. Eto, tol. Gaya ng suot mo, 3K shirts. Meron pang bigay sa'yo ng mga t-shirt ang 3K. Ito mga plain na t-shirt lang, pero hindi lumilipad to. Kasi ibang plate yun. Ibang take plate. off. Yung nagte-take off. Ito, plain, ano lang siya. Wala siyang print. Ano lang siya. Talagang pure quality t-shirt lang siya. Shoutout ulit sa 3K. Maraming salamat. Ito yung talagang pinagtitiwalaan kong brand ng t-shirt, tol. 3K #1. 3K.
Number 1. Maraming salamat pala sa 3K shirt na ang sarap mong isuot. Ang sarap pumasok. Ay, ang sarap pumasok. Hindi, ang sarap pumasok sa t-shirt. Oo, Di ba? oo. Komportable. Komportable, di ba? Saktong-sakto siya No, sa parang kang pakiramdam. niyayakap. Parang Parang ganyan, tol. Yan. Okay. Ayan, tol. Si RM, galing pa ng Zambales. Siya ang owner nitong si Lakbay. May gusto ka bang i-shoutout? Gusto kang pasalamatan, tol, bago tayo magtapos? Isa-shoutout ko lang yung pamilya ko, sa anak ko. Mag-aaral ka ng mabuti, ayan. Tapos follow nyo po ako, si Kcam PH. Ako po si RM ng Kcam PH sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. At sama-sama po tayong maglakbay. Ayan po. Yun. Nice ba yun? Okay. Si Didi, tanong mo kung okay. Pakita mo. Okay ba yun, Didi? Okay. Okay. Okay, tol. Tol, maraming salamat ulit ha. Hindi biro ang bumiyahe all the way from Zambales papunta rito. Sana magkita pa tayo ulit. Oo naman. Oh, maraming beses pa, tol. Kikita talaga tayo. Maraming pang beses. Okay, so nandito pa rin tayo. Kasama natin si RM, kasama natin si Lakbay. Andito kami sa likod ng Iza Snack na isang secret place. Ang masasabi lang namin sa inyo ay Huwag kang bibili ng minivan! At isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang buhay minivan story ni RM at ng kanyang hindi minivan na si Lakbay. Ayan, again, ulitin natin. Baka mamaya na overlook nyo yung detalye na binanggit ko kanina na bakit na feature si Lakbay hindi naman siya minivan. Ulitin ko lang, si Lakbay po ay naipakita na natin sa isang episode kung saan nakasama natin si Cheska Works. Konektado siya sa buhay minivan kaya may karapatan siyang ma-feature sa buhay minivan. Ang ganda nung kwento ni Lakbay at ni RM dahil kumbaga ang bumida ay yung dahilan kung bakit drop side ang kinuha na sasakyan ni RM. Hindi porke usong-uso ang minivan ay kukuha siya ng minivan. So nandun pa rin siya sa purpose. Bakit ka kukuha ng sasakyan? Aanhin mo yung sasakyan. Ano ang maitutulong sa'yo nung sasakyan at paano siya magiging parte ng sistema mo at ng buhay mo. So yun yung importante na hindi natin dapat nakakalimutan sa pagkuha ng kahit na anong sasakyan. Hindi porke uso yan, hindi porke mura, hindi porke may hype, kukuha ka na. Ang kunin mong sasakyan yung nababagay sa'yo, sa pamumuhay mo at sa iyong mga pangangailangan. Kumbaga sabi nga ni RM ay pasok na pasok sa kanyang lifestyle dahil mahilig talaga siya sa mga pamamasyal, sa mga nature trippings, kaya saktong-sakto sa kanya ang setup na to ni Lakbay. Pero again, di ba? Dahil may kulang pa. Kumbaga, dahil merong need si RM na para sa kanyang pamilya. Kasi nga medyo masikip na sila doon kay Lakbay. Okay, so doon pa rin tayo bumabagsak sa kung bakit kakukuha ng sasakyan, di ba? Bakit yung klase ng sasakyan na yan ang kukunin mo? Huwag mo ipilit, huwag kang papayag na yung ibang tao magdidikta sa'yo kung anong klase sasakyan ang kukunin mo. Ang kunin mo sa sasakyan ay kung ano yung tinitibok ng puso mo. Huwag kang magpapadala sa mga sabi-sabi ng mga ibang tao dyan. Sa kabilang banda mga kaibigan, ang 3K naman, ang 3K shirt mga kaibigan, kahit napabayaan mo yan, kahit paano mo gamitin yan, kahit paano mo suotin yan, yan ay nanatiling matibay at dekalidad talaga mga kaibigan. Kaya shoutout sa 3K shirts, maraming salamat. Yung mga pinamigay natin, alam nyo na yan, puntahan nyo kami sa Iza Snack, puntahan nyo kami sa Aprobado, puntahan nyo kami sa Iza Shop. Lahat ng mga paninda namin ay puntahan nyo at bilhin nyo na, ubusin nyo na lahat yan. Yung mga t-shirt na tinitinda ko, 3K yan mga kaibigan. Shoutout ulit sa 3K. So this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Andito po ako sa harap ng Iza Snack. Andyan si Bukbok, nandyan si YT, nandito si Lakbay, at nandito meron pang isang minivan na nag-aabang dahil may isang episode pa kami na isushoot. Ayan, hindi ko pa siya kilala. Mamaya makikilala ko siya. At ang masabi ko lamang po sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Shoot pa sila rito guys eh. Ayan, shoot pa sila dyan. Ayan, si Didi nandito. Dito si RM, nandyan. Ayan. Ito si Brian, nandyan. Cheska nandito. Ayun o. Ayun, Cheska pangalan nito tol. Cheska Works to eh. Oo. Okay. Ayan si Lakbay mga kaibigan. Ika lang. Ayan si Didi. Didi, sino mag-edit nito? Ako na po. Okay, ikaw na magsabi. Outro ko na to. Didi.
Oh guys, baka akala nyo nakalimutan ko na. May utang ako impormasyon sa inyo. Nandito na si RM para kwentuhan tayo. Dito ka muna, tol. Picture ka ng picture kay Lakbay. Ay, kay Lakbay. Oo, ayan, dito tayo, tol. Meron tayong utang na impormasyon. Kaya na nabanggit natin na ikukwento mo sa kanila kung magkano inabot ni Lakbay nung kinuha mo siya. So ngayon ay pwede natin banggitin. Magkano ba ang inabot ni Lakbay, tol, nung kinuha mo siya? Nung kinuha ko si Lakbay ay umabot ako ng 360k. Yun na yun, kasama na yung deliver from Davao to Luzon. Yun. Ano pala yung pinaplano mo, tol, na kunin mong minivan? Ang gusto ko siguro DA17W. Uy, pang ano yan ah? Pang relax, comfortable biyahe. Oo. Yun yung hinahanap ko eh. Oo. Yung Ayaw mo na ng ano, ng pang rugged. Masakit sa likod. Masakit na sa likod eh. Sinashoutout ko pala si Cheska Works. Napakagaling, 1 taon na. Yan. At talaga namang hindi ako pinahiya sa daan, sa akyatin. Kung naka-follow kayo sa atin, nakikita nyo yung mga pinagdadaanan natin is talaga namang hindi siya madali. Okay. At talaga namang mapupuri ko talaga si Lakbay. Maraming nagsasabi sa akin na ganda ng makina, tahimik pa rin minsan kahit naka-on. Sa 1 taon na talagang nilaspag ko si Lakbay, talagang maganda pa rin ang performance niya hanggang ngayon. Kumbaga, kahit nilaspag, palag-palag pa rin. Palag pa rin. Palag pa rin. Oo, kahit laspag na laspag na. Maraming salamat, tol. Teka, bibidyoan ko lang to. May excuse me. Excuse lang ha. Excuse lang. Excuse me po. Hi. Ano pong pangalan nyo? Kasi parang iba yung model ngayon eh. Ngayon ko lang nakita ulit to eh. Ano po? Tumaba nga ako eh. Baka po may nagtatanong kung anong pangalan nyo. Ay, ako po Baka po may nagtatanong. Ano Cheska pangalan? May. Cheska May. Yes. Ayan. Baka po may mga gustong mag-follow sa inyo. Saan po kayo pwede i-follow? Sa Facebook, nagbago na ako ng dalawa yung ko page, isang Cheska May. Basta TikTok, Cheska May yan. Yan lang. Yun. Thank you po ah. Ganda naman nito. Hindi niya may Isang maliit na dance move lang. Maliit na dance move lang. 5, 6, 7. Eh. Uy, ang galing. Sige na, shoot na kayo. Ay, nag-outro ka na, no? Oo, nag-outro. Tapos na yung outro. Tapos na itong video na to. Kailangan ko magpahinga ng saglit para kasi may next shoot pa eh. Ito nga oh. Ito pa yung isang minivan na naghihintay, mga kaibigan. So, ayan. Papahinga lang kami. Pagtapos nun, may isa pang minivan dito. Okay, so ito yung isang minivan na naghihintay. Ayan, shoutout ulit sa 3K. Itong suot ko na t-shirt na to, aprobado to, pero yung t-shirt namin ay 3K. Shoutout sa 3K. I love you 3K. Muha muha chup chup.